buksan yung Psalms during that time. Dahil parang siyempre sa part ko, bilang Kristiyano na ako noon, parang gusto kong gumip up, parang ayoko na, parang gusto ko, as a matter of fact, gusto kong magpakamatay noon eh. I was driving my car, tao na expressway, tulin-tulin ko, sumisigaw ako, Lord have mercy on me. Sabi ko, Lord, gusto ko nang makarating sa'yo, gusto ko ibangga yung sasakyan during that time. Pero sabi ng Lord sa akin, parang ano ba yun? Sino ba sila? So parang I come to my mind na hindi pala ganun. So mingi ako ng tawad sa Panginoon. Go to my word. Balik ka sa salita ko. Binigay sa akin nga yung the book of Psalms and I declared it every day. Alam niyo po, napakaganda. Sabi ko, ang ganda naman ng ating doon tayo sa Psalms. Hindi tayo malis sa book of Psalms. Matatapos natin ito. And I really appreciate God na sa lahat po, and I declare sa lahat po ng naandito sa mentoring na ito, sa platform na ito, I really believe in my heart, ano man yung pagdadaanan nyo, magtatagumpay po kayo. God will reward you for it. Tandaan niyo yan. Declare lang po natin ang awit na ito, ang kabuuan po ng book na ito. There is a reward. Meron pong maganda, masaganang reward. And I really believe it in my heart. Naranasan ko po ito. At ako po noon ay isang nawawala na ng pag-asa, pero God rescued me through this book of Psalms. And I declare it. Declare po natin lagi sa ating buhay ang awit na ito. So, dito po makikita natin, let the righteous be glad. Darating po yan, let the righteous be glad. Ang sabi nga po doon. Aawitan, sabi po sa verse 4, aawitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan ang pangalan niyang Yahweh, magagalak at papurihan. Wala tayong ibang gagawin. Talagang aawitan natin at pupurihin ang ngalan ng ating Panginoon. I appreciate what the Lord has done in our family, in my life, in the ministry, and everything, talagang I appreciate po talaga. The best ang ginawa ng Diyos, sa aming pong buhay. Kaya, kung titinan po natin, wala tayong bang gagawin. Umawit tayo, singing praise to God, of triumph. He is the God of triumph. Awitan natin siya. Awitan po natin siya. Sing to God, sabi po ng verse 4. Sing to God. Sing praises to His name. Extol Him who ride on the cloud by His name, Yah. Sabi doon, by His name, Yah. And rejoice before Him, a father of the fatherless, a defender of the widows, is God in His holy habitation. God set the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity, but the rebellious dwell in dry land. So ang galing, ang ganda po ng sinabi ng Panginoon diyan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan silang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Magagawin. So, sing to God, sing praises to His name. Sabihin po natin, i-declare natin yung kabutihan po ng ating Panginoon. Talagang siya yung ating Diyos. Extol Him who ride in the cloud by His name, Yah, and rejoice before Him. So sabi po ni David, talagang meron po siyang, kaya nga po si David, ay isa po siyang musician, marami siyang mga nasulat, kaya itong Psalms na ito. Meron siyang dalawang bagay kung bakit siya po ay nais na mag-rejoice. Una, talagang parang he rides on the clouds. Alam niyo ba yun? Parang naranasan niyo ba yun? Parang nakasakay ka sa eroplano sa ulap. Pag nasa eroplano ka, kita mo yung ulap. Parang, ano nga kaya, Lord? Nasa heaven na ba ako? Parang ang sarap, di ba? Pag nag-worship ka sa Panginoon, nakapikit ka, then hindi mo namamalayan yung sarili mo na parang iba yung pakaramdam mo.
lumulutang ka na pala, parang gano'n yung pakiramdam mo, nakasakay ka sa ulap. Ang saya yun eh, yung presensya ng Panginoon. Tumutuloy luha mo na hindi mo naman alam kung anong dahilan. There's something within us na iba yung pakiramdam ng ganong bagay. Talagang napakasarap na namnamin. Ano po? Kaya si David, wala siyang ibang ginagawa na sa kanyang pakiramdam, talagang nakasakay siya sa cloud dahil sa katagumpayan at sa lahat, ano po. At ganun din ang isang bagay po na napakaganda. Bakit ganun? God revealed Himself kay David. At ganun din po sa atin, pag nagpakahayag po ang Panginoon sa atin, ipinakita niya po yung pag-ibig niya sa atin, yung loyalty niya sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak. Talagang wala tayo pong ibang gagawin kundi ang itaas ang ating pangalan ng ating Panginoon. Kaya napakasarap damhin po ng bagay nito. So makikita rin po natin na siya rin po yung mga tatay ng mga fatherless at defender of widows. Sabi po doon, ano po, talagang napakasarap na damhin po yun. Naalala ko po, nabanggit ko na yata noon, namatay ang father ko na wala pa po akong 1-year-old, fatherless po ako. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon, sabi ko, ganito pala ang kasaya. Bagamat spiritual father, pero yung physical father, hindi ko po siya naranasan. Yung talagang yakapin, mahalin, kausapin, so samahan. Pero sabi ko, yung naranasan ko, hindi ko paparanas sa mga anak ko. That's why, yung po mga anak ko talagang, hindi ko po sila talagang pinabayaan. Kahit sa school, sa lahat. Pagka may patawag ang mga teacher, ako po yung napunta personally. Sabi ko, may mga bagay pala minsan na pag pinaranas sa'yo ng Panginoon, hindi mo, kumbaga parang pag gagawin mo sa mga anak mo, doon mo parang mapapanumbalik mo siya, mahihil yung heart mo doon sa mga bagay na yun. Hindi mo na sasabihin kasi minsan baka isipin natin baka pag may tatay nga ako baka pinubugbog naman ako, yung mga gano'n pero hindi naman siguro sa tatay ko po kasi dati po siyang teacher and bago po siya namatay ay naging principal po siya ng school ng elementary po, kaya yun sabi ko okay na rin dahil kahit na po ganun, I am a fatherless, pero andyan ang Diyos na naramdaman ko po yung kanyang pag-ibig. Sa verse 7, sabi po dito, medyo gusto ko lang pong bilisan na para po sa ating, for the sake of time. Sabi po dito, sa verse 7 to 10, Diyos ng iyong mga lingkod, Diyos ng ang iyong mga lingkod, samahan sa paglalakbay, sa pagbagtas sa malawak na lupaing mga ilang. Ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganito nangyayari kapag ikay dumaratal. Maging ang bundok ng Sinai niyayanig din sa pagdating ng dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. So sabi po dyan, and then ang sabi po ng verse 9, dahil sa iyo yaong ulang masagana ay pumapatak, lupain mong natuyunay, nananariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay, pinuspos. So, naalala ko po yung verse 7, Diyos nang ang iyong lingkod ay samahan sa paglalakbay, sa pagpagtas sa malawak na lupain ng mga ilang. So, would you believe, 40 years na sila po ay naglalakbay sa ilang. Sila po ay nandoon at ang mga Israelita. Pero, alam nyo ba na sabi nga nila, kung tutusin, 3 days lang yung kanilang paglalakbay, makakarating na sila doon sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Kaya lang, meron po silang ganong katagal na panahon, naglalakbay sila, paikot-ikot sila sa wilderness. Now, meron pong meron pong dahilan kung bakit
sabi nga parang kung isipin mo, nagwa-wonder ka yung mga angka ng Israel, mga anak ng Israel, parang kung isipin mo, bakit ka nga ba pinaikot-ikot doon? Kung atin pong titingnan, ano po, ay hindi po sila pinaikot-ikot doon nang wala pong layunin ang ating Panginoon. At talagang ang lahat po ng bagay, kung titingnan po natin, idinaan sila ng Panginoon sa isang matagal na proseso ng buhay po nila na merong dakilang layunin o yung tinatawag na banal na layunin ng ating Panginoon kung bakit. At talagang alam na naman natin na inarrange na po ng Panginoon at ang lahat ng kanilang paglalakbay doon ay talagang napakaganda, napakaayos. Ano po, mula po nung sila ay umalis, ano po, doon sa pagtawid nila doon sa dagat, ano po, pagdating po nila doon, provided na lahat ng kanilang pangailangan. Mana, ano po yung tinapay, yung kanilang, sabi nga po, yung kanilang panyapak hindi nasira, 40 years, ano po, sila po ay pag tubig kailangan nila, may tubig, pillar of fire, pillar of cloud by night, pillar of cloud by day, pillar of fire by night. Ano po, pag ano man yung kailangan nila, provided ng ating Panginoon. Would you believe, for 40 years, ang sarap ng buhay nila. Wala silang problema. Pero ang napakaganda po noon, yung purpose ng Panginoon, yung kung bakit sila pinatagal doon. Mayroon pong yung kanilang, kumbaga yung wanderings ng children of Israel doon ay talagang merong purpose. Hindi siya purposeless. That's why God is a God of purpose. Ganon din po sa atin. Minsan isipin natin parang, ba't ba ang tagal natin, Lord? Naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon. Ito pa yung problema ko, Panginoon. Nagkakaroon pa kami ng matitinding mga bagay sa aking buhay. Kapatid, may purpose si Lord. May purpose ng Diyos kung bakit nangyayari sa atin yan. Maybe, sabi nga ng Panginoon, diba, sabi dun sa kung kasaysayan ng Israel, ang ating babasahin, hindi pinuksa ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kaaway, which is kaya naman nilang gawin. Bakit? Kasi yung mga susunod na henerasyon, paano sila matitrain kung wala na silang kaaway? Paano sila makikipaglaban? Hindi nila alam. Kumbaga, hayahay na lang sila. Hindi naman pwede yun. Kailangan din, matuto rin sila. Ganon din po sa atin, sa ating buhay bilang tayo po ay mananampalataya na we are not laying on the bed of roses. You know, kahit po roses yan, meron niyang thorn, meron niyang tinik. Ano po. Kaya minsan talagang hindi nagiging komportable sa atin. Pero tandaan po natin, iyan ay isang bagay na ginagawa ng Panginoon para sa atin din. At hindi para tayo ay may tuwid ng ating Panginoon. Kaya nandiyan naman makikita natin yung provision ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Meron yan, Ganito nangyari kapag sila'y dumaratal. Alam niyo si Moses, dami niyang mga magamat si Moses, sabi niya, Panginoon, ano ba ito mga to? Sabi niya, mga anak ko ba to? Kapamilya ko ba to? Pero sabi ng Panginoon, Moses, tiyaga lang. Kaya minsan si Moses medyo napuno din. Kaya hindi siya nakapasok sa promised land. Kasi lutusin siya ng Panginoon na nung nagsisigaw na yung mga Israelita, Moses, tubig. Sabi ng Panginoon, pukpukin mo yung bato. And then, sa galit ni Moses sa mga Israelita, sabi ng Panginoon, kasi pukpukin mo lang ng isa yata o 2 beses. Pinagpupukpok ni Moses ito napakarami kasi sigaw. Puro utos. Parang gano'n, joke lang yun. Kaya sabi ng Panginoon, dahil sa yung ginawa Moses, pasensya ka. Hindi ka makapasok sa promised land. Pero alam niyo po ba, para sa akin, nakapasok po si Moses sa promised land. Hindi nga lang during that time. Kailan siya nakapasok sa promised land si Moses? Alam niyo po ba kung kailan? During the time of transfiguration, nakapasok po siya, nakayapak po siya doon sa promised land, sa Israel. Nung sila po ay, si Jesus, nung nasa Mount of Transfiguration po siya, nandun po siya kasama si Elias. Kaya I truly believe in my heart, na bagamat natanaw lang niya, literally, physically, hindi siya nakapasok, pero nakapasok po siya pagdating po doon.
That's why, may isang maganda po doon, ano, na talagang makikita natin na dahilan sa iyo. Punta na po tayo sa verse 9 at verse 11. Verse 11 na po. May utos na pinapalabas na si Yahweh ang nagbigay. Ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Ang balitang sinasabi ng dahil sa takot, mga hari hukbo, nila ay tumatakas sa labanan. Kaya mga babae na ang nagparte ng samsam para silang kalapati, nararamtan ng pilak, parang gintong kumikinang kapag gumagalaw yung pakpak. Bakit mayroon sa kulungan ng tupa na pasadlak? Mga haring nagsitakas pagsapit ng bundok Salmon, ang yelo ay pinapatak ni Yahweh sa dakong iyon. So again, ano po, it is a proclamation of God's victory over kings. So talagang tingnan natin mga babae, yung kings of armies, yung mga lahat yun, sila nagsitakas. At ganoon din yung mga spoils nila, yung mga sabi doon, mga hari nagsitakas. And then sabi diyan, yung mga babae, sila yung nagkumuha ng mga spoil at talagang sila yung nag-divide. At makikita natin yung victory ng ating Panginoon na talagang sabi nga wala naman silang ginawang wala silang effort na ginawa, pero pagdating doon ayos na lahat. So maraming mga history sa Bible na ganyan ang ginawa. So makikita natin na even ang Panginoong Jesucristo, He won the victory on the cross. Jesus won the victory on the cross. At tayo ang recipient ng ginawa niya. Wala naman tayong effort. That is yung salvation, Ephesians 2:8 and 9, by grace alone. Kaya sola gratia. So yun po yung yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung siya yung lahat ng gumawa para sa atin. That's why that is the good news, the gospel of Jesus. He won the victory, at tayo po yung nagtamasa ng katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga kings ay talagang napalayas niya. Talagang napakaganda ng ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Sa kanyang mga anak, na nanampalataya ay talagang Jesus Christ won the victory in a battle. Na kung saan ay hindi natin direktang tayo yung nakipaglaban. Effortless tayo. Pero si Jesus po, siya yung nakipaglaban. At siya po ay nagtagumpay nung siya po ay mabuhay na muli. At siya po ay talagang, it is a great victory para po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. So, sabi po doon, basahin po rin natin yung mga susunod, verse 15 to 18. Sabi po doon, "Okay, laki ninyong bundok. Yung bundok nitong Basan, ito'y bundok na kay raming taluktok na tinataglay. Sa taluktok mo mataas, bakit kinukutya? Waring yung bundok na maliit na ang Diyos ang pumili. Doon siya mananahan upang dooy mamalagi. Ang kasamay libu-libong matitibay na sasakyan. Galing Sinai si Yahweh ay darating sa dakong banal." And then, sabi po ng verse 18, "At sa dakong mataas, doon siya nagpupunta. Umahon siya roon, ang bihag ang kasama. Kalugmang magbubuhat sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh at doon na tumitira." So ito po yung katagumpayan po sa mga bundok. Alam naman natin pag sinabing mga bundok ay minsan it describes po yung mga bagay sa ating buhay na parang wala nang maraming bundok, may mga hadlang sa ating mga buhay. Pero tandaan po natin na there's a mountain of God. The mountain of God, ito po yung tinatawag na
Basan. Ano po sabi po doon sa ating binasa, ano po, it is the mountain of Basan. So, ito po ay impressive mountain, ano po, na tinatawag ding Mountain of God and a part of Israel's heritage. At ito po ay talagang bundok na kung saan makikita ng lahat, ano po, ng mga tao. So, ito po ay isang bagay na kung saan dapat sa ating buhay ay mag-design po tayo na makarating, ano po, sa mountain na ito, sa bundok na ito, na Mount Zion, ano po, kung saan the mountain of God. And we know, ano po, God chose Jerusalem bilang, alam naman natin, ano po, naalala ko po, no, nakalala ko pa rin po, no, dapat nakarating po kami ng Israel, kaya lang nakabook na po kami, nakaayos na po lahat. Ang problema, nagkaroon po bigla ng gera noon. Sabi nga nung anak ko na nag-sponsor din sa amin, yung anak ko ang doktor na nag-sponsor sa amin pag kami biyahe kami. Sayang pa, hindi mo narating. Oo nga eh. Anyway, sabi niya, may purpose naman ang Lord. Kasi maraming mga heritage, talagang mga part doon, yung gusto ko makita yung mga ibang mga, alam niyo na, siyempre, sabi nga, kakaiba pag nakayapak ka raw sa Israel, there's something in you na parang mararanasan mo. Pero anyway, hindi siguro pinahintulot ng Panginoon talaga yan na makarating ako doon. Pero there will be a time. Pagkatapos na siguro ang gera doon. So, siguro may iba sa inyo na nakarating na doon. Good for you. Praise the Lord. Hallelujah. So, makikita po natin, ano po, ang Israel naman ay bulubundukin yan. Ano po, talagang maraming bundok siya. Kaya napakasarap na tingnan yan. Pero kailanman, kahit bundok siya, hindi siya tinatawag na barren o yung wala siyang pakinabang. Lahat yan ay talagang merong kapakinabangan sa lahat ng lugar. And they are not barren hill. Ano po, talagang nagagamit po sila. So, napakaganda na makita po yon mga bagay na yan. At sabi nga sa spiritual namang kalagayan, pagka ikaw ay napuspos ka ng presensya ng ating Panginoon at nakita mo yung pagtatagumpay ng Panginoon, parang dinadala ka dun sa ganong kalagayan, yung tas ng buhay spiritual na napakataas, masarap, maranasan sa ating mga buhay. Para kang you have ascended into high at talagang meron kang meron kang daladalang mga captive mo, daladala mo yung mga meron kang pag-akyat po sa langit, meron kang meron kang dadalhin sa Panginoon, yung mga kaluluwa na dala mo para sa Diyos. Alam niyo po ba ang pinakamahalaga? Pag nagpunta ka sa Panginoon, pag humarap ka sa Diyos, sabi nga nila yung napakasarap na i-present mo sa Panginoon yung kaluluwa. Ilan yung kaluluwa nadala mo sa Kanya. Kasi it will determine your crown. Ano po. So, parang bagamat yun ay para sa Diyos talaga, para sa Kanya, ibang klase na tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong may bibigay, may handog sa ating Panginoon. So, wala tayong may handog sa Kanya kundi yung mga nasira natin, na talagang napatanggap natin, nadala natin sa Panginoon, nagpatuloy, nagbago ang kanilang buhay. Yan po yung pinaka masarap na may handog natin sa ating Panginoon. Kaya pagdating natin sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa atin, welcome good and faithful servant. Welcome good and faithful servant. Sa verse 19, sabi po dito, purihin ng Panginoon ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Wow, grabe, no? Na siya yung may dala ng pasanin natin. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon. Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatay ay hinahango tayo agad. That is the Lord Jesus Christ. Ano po? Yung messianic, yung ating, siya yung messianic na prophecy
makikita natin yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga ulo ng kaaway, sabi diyan, ay babasagin ng Diyos kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang buktot. Si Yahweh ang magsalita. Ibabalik ko sa iyo, kaaway na nasa basan, hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan, upang kayo'y magtampisaw sa dugo na bubuhos sa dugo nilang iyon, pati aso ay ihimod. So sabi diyan, praise to God who wins the battle for His people. So, purihin po natin ang Panginoon. Ano? Talagang siya yung nagtagumpay para sa mga taong nagbigay po ng katagumpayan para sa kanyang mga anak. Blessed be the Lord. Talagang who daily load us with benefits. Binigyan tayo ng mga benepisyo ng ating Panginoon. Sabi ng awit 103 yata po yun, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. Bless His holy name. Talagang yung daily load, ano po, na kung saan para po sa ating benepisyo, ito po ay undeniably true, ano po, totoo. At talagang everyday may mga benepisyo po binibigay sa atin. At binibigay po sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin ang benefits is aside from tinanggap na po natin na salvation sa ating Panginoon. May mga benefits pa yan. Ano po? Tandaan po natin, healing for our sickness is benefits. Ano po? Provision for our need. Ano po? Those are benefits. Naalala ko po nung nasa Nestle pa ako, nagtatrabaho po ako doon. Bukod po sa sweldo ko, may mga benefits po kami. May monthly po kaming bigas, ano po, may yung mga anak ko, ano po, 5 po yung mga anak ko dati libre po lahat sila sa gatas, ano po, hindi po kami bumibili ng gatas na pangpadedis ang bata. Ganon din po, pre-hospitalization, ano po, night differential, meal allowance, ano po, yung mga ganon. Kaya sabi ko, aside from our tinatanggap na benepisyo. Pero sabi ko, sa kanila na yon. Nung nag-resign ako, mas higit yung benepisyo na ibibigay ni Lord sa akin. Kaya when I resigned, nag-resign ako, totoo naman yon na mas marami pang benepisyo binigay sa akin ng Panginoon. Talagang God has blessed us so much. Yeah, bless the Lord, sa ating buhay. Our God is a God our God is not only a God of our salvation, but He is a God that provides everything sa ating pong pangailangan. Yung mga benefits, marami pong binibigay ng mga benepisyo sa ating Panginoon. Yung pagising lang natin, sino ba yung narinig ko kanina na nag-testify, sabi niya, salamat sa Panginoon dahil buhay pa ako, parang gano'n. Parang ang saya-saya. Lord, salamat. Minsan totoo yun pagising ko sa umaga, Lord, salamat Panginoon, buhay pa ako, humihinga pa ako. Parang there's something na kakaiba. Pero, praise the Lord. Encourage po ako sa mga ganun. Kasi kahit minsan, oo nga naman kasi maraming mga tao nagigising. Paggising wala na, nasa langit na pala or nasa saan man po sila. So, eto, sa verse 24, malapit na po tayo. Bilisan ko na lang. Mamamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay, pagpasok ng Diyos, kung hari sa may dakong niyang banal. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulihan, sa gitna'y nagtatamburin ng babaeng karamihan, ang Diyos ay papurihan kung magtipon sama-sama buong lahi ng Israel, papurihan ninyo siya. So yun, papurihan ninyo siya. Yaong lahi ni Benjamin, maliit may, sabi diyan, nangunguna, kasunod ay mga puno at pulutong nitong Juda. Mga puno ng Sabulon at Nepli kasunod na. So, sabi po sa verse, hanggang verse 27, makikita po natin, ito po yung isang procession, procession na dala-dala po nila yung Ark of the Covenant. Ito, alam niyo po ba na ito yung pinaka-highlight yung tinatawag na paghahari ni Haring David.
The first time kasi po na dinala nila yung Ark of the Covenant, hindi po sila nagtagumpay, hindi po ba? Dahil kay Usa, hinawakan niya na hindi naman siya karapat-dapat. So during that time, natakot si David. And then, God revealed to him ano po kung ano yung dapat. Kasi mga Levites lang talaga ang pwedeng gumawa noon, humawak noon. Kaya nadala nila sa Jerusalem, ano po, naipasok nila. At yun pong pangalawang yun, ay talaga namang matindi. Talagang nagsasayaw si David. May mga kasama niya, mga tamboriners niya. Bagamat talagang yung yung asawa niya si Michal ay nagagalit sa kanya dahil para daw siyang loko-loko. Pero hindi po niya inisip yun. Kaya napakaganda po nung kung papanoorin siguro natin, ano po, matindi yung mga senaryo na mapapansin po natin. Yung procession of my God, my King into the sanctuary, yung procession ng Diyos ano po, na talagang to give Him honor. Talagang bibigyan natin siya na kung saan yung the Ark of the Covenant, Panginoon ay, ng ating Panginoon ay dadali na sa loob. Kaya sa Israel, doon po sa lugar po ng Jerusalem. That's why inisa-isa po yung mga lahi doon ano po at kung saan ay napakaganda po kasi ng habang sila ay nagmamarcha yung kanilang pagkakasunod-sunod ang ganda. Kaya Little Benjamin, sabi po doon, the tribe is called Little. Maliit siya pero siya yung pinakabunso, pinakabata. And being galing siya sa yung youngest son ano po ni Jacob. So yan po yung si Benjamin naman, siya yung exceedingly divinis at itatawag almost siya po yung yung parang almost extinguished under the judges. Dito po makikita po natin si Benjamin maliit may nangunguna, sabi po diyan. Sabi diyan, kasunod ng mga puni-pulutong nito at ang puno ng Zebulon at Nephtali kasunod na. Yung kanila pong napakagandang senaryo pagka nakikita po natin. Kasi may mga habang sila po ay nagmamarch, habang sila ay naglalakbay, may meron niyang pagkakasunod-sunod. So, napakagandang tingnan. Punta po tayo sa verse 28, confidence for future victory. Sabi po diyan, sana iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Hallelujah. Ang lakas na ginamit mo nung kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari doon naghahandog sa iyo. Pagwikaan mo ang hayop, ang mailap na Ehipto. Sabihan ng mga bansang parang turong may bisiro, hanggang sa sila'y sumuko, maghandog ng pilak sa iyo. Ang lahat ng maibigan sa digma ay ikalat mo. Mula roon sa Ehipto, mga sugo ay darating. Ang Ethiopia ay daog palad na sa Diyos dadalangin. So makikita po natin dito na meron pong tinatawag na yung confidence, pagtitiwala, na talagang doon sa darating na victories pa lamang, even bagamat andun na sa kanila, mayroong sa kanila pong anuman yung darating sa buhay nila. Kung titignan po natin yung past, present, and future na kanila pong daranasin sa buhay po nila. Nagtagumpay na sila sa past, nagtagumpay na rin po sila sa kasalukuyan, at magtatagumpay pa sila sa darating. Kasi po, merong binigay na lakas po sa kanila na yung napatunayan na yan at ginawa na yan ng ating Panginoon sa kanila. Kaya sabi niya lahat na dadalhin po nila, lahat na mangyayari sa buhay nila, God gave them assurance. At dahil ang templo po ng ating Panginoon, physically, templo ng Diyos ay nasa Jerusalem. But now, ayon po sa 1 Corinthians, sabi doon, we are now the temple of the Holy Spirit. That's why, wherever the temple of God is, there is victory. Kahit ano po mangyari, tandaan po natin, dala-dala natin, we are the temple of the Holy Spirit.
And we are victorious. Kahit ano po mangyari, tayo po ay magtatagumpay. In the past, dito po sa kasalukuyan, at ganoon din po sa darating. Pag tumingin ka, look back. Sabi niya, pag tumingin ka doon sa likuran mo, tumingin ka sa kasalukuyan mo, at titingin ka pa sa darating sa buhay mo. Kapatid, bibigyan ka ng katagumpayan ng ating Panginoon. Hallelujah. God will never leave you. God will never forsake you. Sabi po ng verse 32, umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitan ng papurit, ang papurit, si Yahweh ay papurihan. Papurihan ang naglalakbay sa matandang kalangitan, matandang kalangitan. Mula rooy, maririnig ang malakas niyang sigaw. Ipahayag ng bala na taglay niyang kalakasan. Siya'y hari ng Israel, mag-aari siyang tunay, iyang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal, siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Wow, praise the Lord. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay natin, talagang sing to God, you, kingdoms of the earth, you, the temple of the Holy Spirit. Tandaan po natin, the heaven of heavens, ang kalangitan ng mga kalangitan, yan po yung ating tunguhin, yan po yung ating tahanan. At tandaan po natin, dadapo po tayo doon, pupunta po tayo doon ng may galak sa puso at nag-aawitan. Dala natin ang kanyang presensya, dala natin ang Ark of the Covenant, dala natin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. At magtatagumpay tayo kahit ano po mangyari sa buhay natin. Dahil ang lakas po natin ay nagmumula sa ating Panginoon. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na mananagumpay. Meron tayong Diyos na talagang kailanman na hindi tayo iniwan. Wala tayong ibang gagawin, sabi nga, kundi umawit ng isang pambansang awit ng pagtatagumpay. Purihin po ang ating Panginoon at napakabuti po ng ating Diyos sa ating po mga buhay. Doon po na po tinatapos ang mahabang awit ito. At alam ko po na kahit papano meron po kayong napulot pagpapala sa kanyang mga salita. Tayo po ipanalangin. Salamat po aming Ama sa iyong kabutihan sa aming buhay. Napakahaba po ng aming tinalakay, subalit kulang man ang oras. Alam namin na pupunuin mo po ang aming puso, Panginoon, ng spiritual na kabusugan, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa pagtatagumpay mo, Panginoon, muna sa lahat. Ikaw, Panginoong Jesucristo, nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo para kami, O Diyos, ay maligtas. Pinagtagumpayan mo po ang lahat. Ang sabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita, it is finished, tetelestai. Panginoon, salamat po at pinagtagumpayan mo na po ang lahat ng bagay at wala na po kaming ibang gagawin kundi, Panginoon, kami ay, Lord, magpupuri, aawit, Panginoon, sasamba, mag-aalay, Panginoon, ng papuri at patuloy po namin awitin ang kabutihan mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa para sa amin. At Lord, ang awit na ito ay nagbibigay paalala sa amin, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, hindi kami magiging talunan dahil meron po kami Diyos na mananagumpay at kami rin, Panginoon, ay binigyan mo na rin ang katagumpayan sa lahat ng bagay. Panginoon, salamat po. Sa iyo po namin ito inaalay, inaangkin, sa pangalan po ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen and amen and amen. So back to you po. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong matyagang pakikinig. Purihin po ang Diyos.